po natin na ang ating pong makakapanayam dito po sa ating programa walang iba kundi si Ma'am Eva Tinyasa. Ang siya naman po Bombo International News Correspondent mula naman po yan sa Spain. Magandang hapon po sa inyo ma'am at welcome po sa ating programa. Ito po si Bombo Ira Chicano, ang inyo pong makakapanayam. Pagbati po muna natin ma'am sa ating pong mga listeners at viewers po. Yes, magandang hapon sa inyong lahat dyan, Bombo. Bombo Hello, Ira po. good afternoon. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po. Ayan ma'am, magandang hapon din po sa inyo dyan at kitang-kita po natin yung nararanasan po natin na sobrang init ng panahon at mataas po na temperatura. At yun nga po yung pag-uusapan natin ma'am, kaugnay po dyan sa mainit na panahon na nararanasan po. Sa ngayon ma'am, kamusta po natin ito ma'am? Yes, Bombo Ira, nandito po ako sa Spain at province of Madrid, no? Inimbitahan po ako ng kamag-anak ko dito. So, ngayon po ay nag-uumpisa po ng hangin, ay mainit. Sobrang init po ng panahon ngayon dahil po sa summer, no? Summer po dito at ganito po kainit sa Espanya, no? Kasi sobra talaga. Pag summer po na Bombo Ira, napakainit po dito, sobra. Mas mainit pa kaysa Pilipinas po. Okay po. Siguro ma'am, ayun na, ano naman po yung ginagawa natin dahil nga para maibsan itong mainit na panahon na para po kahit pa paano is maiwasan natin, makuha po tayo ng sakit. Ano po yung ginagawa natin na para po lumamig kahit pa paano yung nararamdaman po natin ma'am? Yes, umpisa po yan, no, Bombo Ira. Siyempre, hindi po tayo mawawala ng pagbitbit o pagdala ng tubig na malamig para kahit papaano, yun yung lutas na hindi tayo po mawawalan ng, minsan po, maraming tao na, siyempre, yung paghinga natin sa mga sakit sa puso, kung ano po sakit nararamdaman natin, hindi po mawawala dito na lagi po umiinom ng tubig, no, o saka towel, laging basahin yung towel, ilalagay po sa ating dibdib, o magsilong po tayo kung sobrang mainit talaga, punta po tayo sa loob ng bahay o kung saan po yung kahoy na pwede nating pagsilungan, no? Ganun po. Yung talaga o payong, dito po hindi nakasanayan yung basta maaraw po mainit ng panahon, hindi gaya po sa Pilipinas, sa Bombo Ira na po dito, iba po yung nila. Hindi po sila yung nagdadala ng payong. Nakikita mo po yung kababayan dito na sila lang yung nagdadala o kami rin po ang nagdadala ng payong po. Okay po. Ayan, dahil Ma'am Eva, dito sa bansang Pilipinas ngayon, malamig na at talagang tag-ulan na itong nararanasan po natin dito po sa ating bansa. Ngayon Ma'am, kamusta naman po natin? Kung kailan nag-start at hanggang kailan din po matatapos itong summer season or yung mainit po na panahon Ma'am? Yes, Bombo Ira, dito po basta starting for June or last week of May, ganun po nag-uumpisa ng summer po hanggang last week of 15 of September po, ganun matatapos po. Medyo pag katapusan na po ng September, yan po mag-uumpisa na ng medyo lumalamig na ng panahon. Pero medyo maliit lang po yung summer po dito, mas mahaba po yung buwan ng winter po talaga, no, Bombo Ira. Kasi talagang pag dito kaiba po ng init ng panahon, sobra talaga. Maraming naimatay na tao dahil sa init ng panahon. So, ang mga iba, lalo na mga kababayan dito, pag mainit ng panahon, yan na. Talagang nagdadala po kami ng tubig para hindi po kami mawalan ng malay. Ganun po, no, Bombo Ira. Okay po. Ma'am, meron po bang mga posibleng maapektuhan dito po sa sobrang init po ng panahon katulad na lamang po sa supply po ng tubig? May mga pagkakataon po ba dyan ma'am kapag ganitong panahon na nakukulangan din po ang supply ng tubig o di kaya itong pagdating ng mga pananim natin maaring matuyo dahil po sa sobrang init po ng panahon ma'am? Kaunti lang po yung ganyan na pangyayari po dito, no, Bombo Ira. Kasi dito naman, alam nila pag ganitong mainit na panahon, nakaprepare po yan ng
Hindi naman po, nakikita ko dito always nakahanda po dito kasi Europe po dito na Bomboira, nakahanda po ang lahat kung ano po yung kinakailangan ng mga tao po. Province of Madrid po, yan, pag mainit ng panahon, hindi naman po sila nakatira sa City of Madrid, kundi lalabas po lahat ng mga tao, ayan, ay mag-swimming sila sa dagat po, ganun ang ginagawa po nila. Kaya iniiwasan po kung saan po lugar nung sobrang init. Ayan po, dito po kasi pag summer po, ayan yung vacation talaga yung mga tao po dito, no, Bomboira. Okay po. Ma'am, meron din po bang mga insidente ng sunog kapag ganito po yung panahon po na nararanasan niyo po dyan, ma'am? Yes, Bomboira, meron naman po. Minsan, yan po yung kahit na walang nagiiwan ng mga nagsisigarilyo. Sa sobrang init talaga, no? Magkakaroon talaga yan ng sunog. Hindi ko po alam nitong taon na po ito, no, Bomboira. Pero yung nakalipas na taon, nakaraan po na taon, talagang may mangyayari na ganyan na sunog po dito. Sa sobrang init po ng panahon, no, Bomboira. Okay po. Ma'am, ang government naman po natin, ano naman po yung mga paalala po para po sa ating mga kababayan na kapag sobrang init po ng panahon, ma'am? Yes, yun po yung sinabi ko kanina na Bomboira, sa init po ng panahon, kailangan magdala po sila lagi ng inu-inom nilang malamig na tubig at nakaprepare po yan kung ano yung kinakailangan ng ganitong napakainit po ng panahon. Kailangan sa mga tao po, alam nila pag ganitong umaga po dito, no, gaya ngayon, nakikita nyo po nung init ng panahon na, ang aga-aga pa po dito, mga 10 a.m. Sobrang ang init ng panahon ay nasa 37 degree na po ngayon, hanggang 40 degree. Pag summer po, maabot ng 45 to more than that, no, ang init ng panahon. Kaya talaga pag nasa labas ka, sunog ka talaga, no, Ira. Okay. Bukod po sa inyo, ma'am, ano pa po yung mga lugar na nakakaranas din po ng ganitong panahon, ma'am? All Europe po, hindi lang po ng Spain, buong Europe po, kung saan po banda ng buong Espanya, talaga pag summer po na Bomboira ay ganito na ang panahon, napakainit talaga. Kaya ang mga tao talagang gustong maligo sa swimming pool o talagang grabe, pupunta sa dagat talaga, no, Bomboira. Okay. Kapag ganitong panahon naman, ma'am, tumataas rin po ba yung mga kaso ng mga heat-related incidents na maaari po nating makuha, ma'am? Siyempre po, gaya yung sobrang sakit siyempre sa ganitong init ng panahon, marami pong sakit na siyempre po na dumarating po sa atin, no? Depende sa mga sakit o lalo na sa iba-ibang cases na dumarating po sa buhay po natin o sa mga anong klase po dito, no? Marami talagang ganun, no, Bomboira. Okay. Siguro po, ma'am, panghuli na lamang po, baka may mga Yes, po. panawagan, may makaragdagan po kayong mensahe, ano na gusto po natin ipapatid sa publiko. Go ahead po, ma'am. Yes, salamat sa binigyan mo na naman ako ng pagkakataon na Bomboira. Maraming salamat lalo na ngayon sa linggo. Happy blessed Sunday sa inyong lahat. Especially sa mga lahat po ng nakikinig at Bombo Radio sa international po ng buong dito po lalo na po ako international correspondent ng Bombo Radio at sa lahat po ng dito sa Bombo Radio, maraming salamat. Sa lahat po nakikinig na kababayan ko na taga Ilocos Sur, especially sa Ilocos Sur, mga kamag-anak ko po, maraming salamat po. Sa unang-una po, papasalamat po ako sa Panginoon, Bomboira. Okay po. Maraming salamat din po, Ma'am Eva, at mag-iingat na lamang po kayo dyan, ma'am. Yes, thank you, Bomboira. Maraming salamat. Basta Radio Bombo.